Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kaibigan. Pera. Kadalasan mga kaibigan naririnig natin, nakikita natin sa mga social media, ang dami nangyayaring masama dahil sa pera. Kahit noong paman, kahit saan, kahit kailan, ganun ang nangyayari. Yung iba, nakakagawa ng kasalanan dahil gusto nilang makuha ang pera. Ang iba pumapatay, ang iba naman gumagawa ng illegal, o ang daming nag-iisip upang makuha ang pera. Ang kairamihan gustong magkaroon ng pera, maraming pera. Yung iba, kahit anong mangyari, kahit sa masamang paraan, basta magkaroon ng pera, nakakagawa ng krimen. Ang iba naman, pinapatos kahit na mahirap gawin dahil may pera na kabayaran. Alam niyo mga kaibigan, hindi tayo sa nagsasabi na ang pera ay nabubuhay naman tayo sa sanlibutan, lalo na kung dito tayo sa community, siyempre kinakailangan natin ng pera. Pero yung labis na pagmamahal sa pera, yung wala kang kontento kung anong mayroon ka, doon nagkakasala ang tao. Bakit mga kaibigan? Ito ang sinasabi ng ating Panginoon sa pamamagitan ng apostol na si Paul sa unang Timoteo 6 verse 9 hanggang 10. Ito nga babasahin natin. Ito ang Bible natin. Ito ang sinasabi. Subalit sila na magiging mayaman ay nahuhulog sa tukso at sa bitag at sa maraming hangal at mga nakakapinsalang peta na naglulunod sa mga tao sa pagkasira at kapahamakan. Sapagkat ang pagmamahal sa salapi ay ang ugat ng lahat ng kasamaan, na samantalang ang ilan ay nag-iimbot at naligaw sila mula sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili sa pamamagitan ng maraming mga kalumbayan. Biruin mo mga kaibigan, kahit yung nananampalataya na, pag sila ay nagmahal sa pera, kanilang inilalagay ang kanilang kaisipan na maraming pera ang kailangan, nahuhulog sa pananampalataya. Ayun, marami tayong naririnig na ganito at nakikita na mga mananampalataya, ngunit dahil sa pera, yung iba nakasuhan, nakagawa ng hindi maganda, labag sa kalooban ng Panginoon, labag sa kalooban ng batas, dahil sa marami silang pera. Diba? Kung minsan ang tukso ay lumalapit sa tao kung marami kang pera. Kaya tama ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ano ang ibig sabihin ng pagmamahal sa pera? Yung strong affection sa bagay na yan, sa pera na yan, ay hindi mabuti para sa Panginoon. Dapat ang ating unang minamahal o pinagsisikapan ay ang pagsunod sa kalooban ng Panginoon, hindi yung pera. Dapat kontento ang tao kung anong mayroon siya. Kung gusto niya magkaroon ng pera, kinakailangan sa mabuting paraan na ayon sa kalooban ng Panginoon ang kanyang paghahanap at yung hindi mo nilalabag ang kalooban ng Panginoon. Kaya dito mga kaibigan, marami ang napapahamak. Marami ang gustong magkapera, gumagawa ng kasamaan. Kung minsan, mayroon silang kinukuha na buhay ng tao dahil gusto nilang magkapera. Nagkakasala, nakukulong dahil sa gusto nilang magkamal ng pera sa madaling kaparaanan. Kahit na illegal, pinapasok. Kahit na nakakasira na sa kanilang sarili, tinatanggap nila sapagkat pera. Diba? Marami tayong nababalitaan ngayon. May mga vlogger na ganon.
ang nangyayari, napapahamak dahil sa pera o konting halaga. Dito mga kaibigan, malaki o maliit na halaga, basta pera, hindi natin dapat siya ilagay sa ating pangunahing adhikain sa ating buhay, kundi ang atin dapat maging unang mahalin ay ang pagsunod sa kalooban ng Panginoon bago ang ibang mga bagay. Kaya dito mga kaibigan, marami ang natutukso. Ang sabi ng Bible, hindi yan nagkakamali, na marami ang nahuhulog sa tukso dahil sa nasusunod nila ang pita ng kanilang sariling pag-iisip dahil sa pera. Kaya dito mga kaibigan, ang pera ay gamitin, hanapin natin sa magandang paraan, makontento tayo kung anong mayroon tayo upang hindi tayo magkasala sa Panginoon at masunod natin ang kanyang kalooban. Mapagpalang araw sa ating lahat mga kaibigan.